Isinusulat ko ang gunitang ito sa hangaring bigyan ng liwanag ang mga yugto ng ating kasaysayan na nasa panganib na makalimutan para sa alaala ng mga bayaning nagtigis ng dugo at nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaan, kasarinlan at independensya. Napakaserte mo nga ay dahil hindi ka magiging kuderyero. Sa baka kahit papaano ay maging pinuno ka. Kabesa de Barangay 28. Malay mo, balang araw, magiging gobernador silyo ka. Malay mo naman, baka dumami ang aking kaaway. Ito ang trabaho ng kabesa, kolektor ng buwis ni Sedula. Pag hindi nagbayad ang damuhang ito, abonado na ako. Bakit kasi hindi mo sila papuntahin sa tribunal para magbayad? Kaya tayo dito para mangolekta ng buwis. Kasi hindi sila pumunta sa tribunal. Kaya tayo dito para mangolekta ng buwis. Napakaliblib naman kasi ng lugar ng pinupuntahan mo eh. Tao po. Mukhang walang tao. Tao po? Mukhang walang tao, amigo. Magandang araw po. Ako po si Emilio Aguinaldo, ang bagong kabesa de Barangay dito sa Binakayan. Hinahanap ko po si Felipe Nacion. Ikaw po ba ina niya? Matagal nang hindi umuwi si Felipe. Kasi po hindi po kasi nagbabayad ng buwis. Kami po ang taga-kolekta ng buwis dito. Wala akong pambayad sa'yo, Iho. Kasi po pag hindi po kayo nagbayad, ako po magbabayad dito. Anong gagawin mo? Sige po, alis na po kami. Abuno ka bang limang piso? Baka sa lapi si Lola. Iho, sandali lang. Halika dito. Wala akong salapi pero ito lang ang maibibigay ko dahil sa kabaitan. Mahaba-haba ang buhay mo pero marami kang makakaaway dahil sa paniniwala mo. Pero marami din ang magmamahal sa'yo. Meron kang 3 babaeng mamahalin sa buhay na ito. Pero 2 lang sa kanila ang pakakasalan mo. Ang babaeng pinakamamahal mo ay hindi mo ihaharap sa dambana. Ako po, Inang. Ano ang nakikita nyo? Makabuluhang ang buhay mo, Candido, pero isang bala lang ang magtatapos nito. Mamamatay kang kasama mo, Simeon. Iho, maghahari ka sa kahariang hindi mo pamumunuhan. Ganun pa maraming magtatangkang umagaw sa iyo ng kahariang ito. Sisigaruduhin mong hindi sila mamamatay dahil ang dugo nila ang lulusaw sa kahariang ito. Mag-iingat ka, sandali lang. Damit niyan ng puong senyor, ilalayo kanyan sa panganib. Salamat po, alis na po kami, Inay. Nakakatakot ang sinabi ng matanda. Bilang patunay sa iyong pagsapi, Emilio Aguinaldo E. Fami ng Cavite, Viejo, ipataw mo ang parusang kamatayan sa isang bilanggong nagtaksil sa kanyang bayan. Ano ang nais mong itawag sa iyo ng kilusan? Hello, senyor. Magdalo. Magdalo? Malaki
malaking bagay ang pagsabi mo sa katipunan. Bilang kapitan municipal, malaki ang may tutulong sa darating na pag-aalsa ng mga Espanyol. Mabuhay ka, Magdalo! Oye, servidumbre, preparo mi carro, mi caballo para mi viaje. Si, senyor. Indio. Senyor! Ayusin mo ang gamit. Opo, senyor. Kailangan ng mga batubig dito sa Cavite del Biao. Magpatayo kayo ng mga pagbalon sa lahat ng mga sityo. ¿Dónde es mi carro? ¿Quién ordenará aquí? Bastos, sumaluto ka muna bago ka pumasok. ¿Qué? Sumaluto ka muna bago ka pumasok. Caray de saludo. Hoy te bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y mensaje del Dios así. Cabrón perezosa. Un momento, Padre. May pagpupulong na naganap at sinabi rito ni Padre Agustin na kumbinsido siya na may mga mason na sa Cavite. Naniniwala siyang masama ang katipunan at kailangang kumilos agad laban dito. Tumutol ang general dahil wala silang ebidensya at hindi maaring ikulong ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit, giniit ni Padre Agustin na iyon mismo ang dahilan upang sila'y parusahan. Nagbughagi si Teniente Chacon na surian ang katapatan ng mga edukadong lalaki sa Espanya dahil sila raw ang posibleng kasapi ng mason. Imnungkahin niyang imbitahan sila sa himpilan, tanungin at pilitin magbigay ng mga pangalan. Kahit pa sa pamamagitan ng pagbabanta, sumagot naman si Emilio Aguinaldo na maaring hindi totoong mga pangalan na ibibigay nila. Ngunit sagot ni Chacon, ang mahalaga ay may listahan sila ng mga taong babantayan. Maliban na lang kung si Aguinaldo mismo ay kasaping katipunan. Kagagaling ko lang sa isang pagpupulong sa Hacienda Sultan. Kasama sina Padre Agustin at General Escalotche. Alam nilang nasa Maynila ang Magsikan at ayon sa Supremo, kailangan magsimula ang simula ng Magsikan. Baka kailangan nating lumayo sa bayan. Mas mabuti pa kayang mamundok na lang tayo. Mas lalo lang sila magsusupetya. Mas mabuting dito na lang tayo sa Cavite. Sisiguraduhin kung wala pruweba sa mga hinala nila. ¿Quién es Luis Algado? Soy Luis Aguado. ¿Qué significa esto? Vol, con estrada arrestado, de acostado de ser Armando. Vamos. ¡No me sostengas! Teniente, por favor, teniente. Huwag kayong makialam kung ayaw ninyong maaresto. Ha! Ha! Gracias, teniente, gracias. Gabi na ngunit hindi pa rin makatulog si Emilio Aguinaldo. Paulit-ulit siyang nag-iikot sa kama hanggang sa mapansin ni Hilaria ang kanyang pagkabalisa. Tinangka niyang itagong dahilan at sinabing baka may nakain lang siya. Ngunit naramdaman ni Hilaria na may malalim siyang iniisip. Sa huli, nagpasya si Emilio na ipagtapat ang katotohanan. Ibinunyag niyang siya ay isang mason at pinuno ng katipunan sa Cavite at muntik na silang maaresto. Nabigla man, nanatiling kalmado si Hilaria. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala at pananalig sa layunin ni Emilio. Naway patnubayan siya ng Diyos sa kanyang laban. Ano ang kalagayan ng nais sa Pilipinas o dumating ng mga Kastila? Pagdating ng mga Kastila sa mga isla ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay mayroon ng sibilisadong lipunan. Kapitan, ano pong nangyayari? Guardia. Ang nangyari dito ay isang paglilitis. May huli kami 3 taong nagsusugal.
imbes na magtrabaho kayo, nagsusugal kayo. Alam nito, lagi bang bawal ang pagsusugal dito sa munisipyo ng Cavite? Mga hirehe kayo. Mga ari ng lipunan. Mahilig tapusin nyo na ito dahil mapanganib sa labas. Mayroong mga bandidong katipunan ang tawag sa kanila. Ismail, ang katipunan. Salamat, Guardia. Mauuna na. Kamunti ka na iyan kanina yun. Totoo yan. May balita galing sa Maynila. Marami na inaresto doon na pinaghihinala ang sapi sa katipunan. Nais na ng Supremo na simulan ang revolusyon sa Agosto 2011. Atake sila sa imbakan ng Pulbura Armory sa San Juan del Norte. Agosto 2009, ilang linggo lang yan, kawamin mo kami armas. Kailangan na daw simulan ng magstikan. Anong nangyayari? Bakit hindi pa nagpapaputok ang Maynila? At nakabukas din ang kanilang ilaw. Dapat na kailangan papatin mo nilang ilaw bago silang papaputok. Yong, papaano kung nahulang Supremo bago tayo magsimula? Papaano kung sinupol tayo sa militarya? Wala lang atrasanto kang dito. Patay na kung patay. Bautista, Tugbaga. Kapitan, nagkakagulo na sila sa Maynila. Maraming mga Guardia Civil ang pumasok sa imprento ng Diario de Manila. Maraming isa-isang inaresto. Kumusta ang Supremo? Nakatakas siya at nagbubuo ng mga tahuan. Ang ilan sa hindi pa nahuhuli. Marami sa mga kasamahan namin ang namatay. Nang sugurin nila ang pulburin ng San Juan del Monte, balita naming pupunta sila sa Balara. At ano naman ang payo niya sa pagkatake? Nasa sayo niya, Kapitan. Ang katipunan ay wala na sa Manila. Manila, rápido, si estos masones insurgentes nos hablan aquí, no dirán todo en Manila. Capitán Aguinaldo, estoy seguro de anex. Mga kasama, magpulos din tayo. Kapitan, dapat ganutin ang mga yan. Dapat tayo magiganti. Mga kasama, ang Cavite del Viejo ay pinangangalang bayan. Papayag ba kayo lahat magpatapos muli sa bansa ng Espanyol? Hindi kami papayag. Kung gayon, nangangailangan higayatin natin lahat ang lahat ng bayan dito sa lalawigan ng Cavite. Kailangan natin ang suporta ng kapitan munisipal, pati na rin ang suporta ng mga probinsya dito. Handa na ba tayo? Wala pa tayong armas at mga baril. Hindi ba hinog ang panahon para sa atin? Buhay ang kalayaan! Mabuhay ang kalayaan! Kapitan Mia, ito ang nahuli ng ating mga tauhan. Ang bangkerong tumulong kay Padre Agustin para makatakas. Traidor, kasama ang kanyang anak. Isa siyang kaaway. Dapat siyang mamatay at makulong. Pipiliin natin siya kung saan niya gusto magsilbi. Ano ang pangalan mo? Gaudisyo po, Kapitan. Kung bang sumama sa hukurin na tabuhin namin? Sagot! Tanggalin niyo ang tali. Cavite Hokkaido, Esbezo Kan Cavite, El Viego.
pero no tan dara en caer toda en provincia. Esto se puede qua iglesia, sa instrument en lo cuendencia, esto de los militares. La iglesia tiene que ser responsable cuando el gobierno es irresponsable. Eso lo hacíamos antes. Sa iglesia, Cavite está ahora en manos de los insurgentes. Acontecimientos similares ocurren en Batangas, Bulacan, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga y Manila. Los militares tomaron el control del gobierno civil en estas provincias para repeler la rebelión. Quiero que Aguinaldo esté encadenado como un animal en una jaula. Los caviteños pagaron por su traición. Nagsimula na ang pagsasanay ng katipunan para sa himagsikan at bumisita si Don Jose Tagle, na kilala sa katipunan bilang Halige, galing sa Imus. Ibinahagi ni Don Jose na narinig nila ang nangyari sa Cavite El Viejo, kaya agad nilang sinalakay ang kwartel ng mga Guardia Civil. Natalo nila ang mga private at Guardia Civil at nasamsamang kanilang mga armas. Ipinahayag ni Don Jose na nasa kanila na ang serbisyo ng buong bayan ng Imus. Nagpasalamat si Emilio Aguinaldo sa kanilang katapangan at pagkakaisa. Sa gabing iyon, ang katipunan ay pumunta sa mga bahay upang tumala para sa mas maraming tao na sumali sa kanilang himagsikan. Mga kababayan, mga Tagalog din kami. Ayaw na naming sumama sa mga Kastila. Mas gusto namin sumama sa inyo. Mga kasama, mga disyerto, sasama na sila sa atin. Kasulatan na yan ay galing sa Maynila at kinikilalang puwerta ng rebellion. Revolution, lo siento, senyor. Nais kanilang makausap bilang pinuno ng revolusyon sa posibilidad ng isang armisticio. Isang karangalan ang paglapit niyo sa akin. Pero sa Andres Bonifacio ang pinunong ng revolusyon. Siya ang supremo ng kataas-taasan, kagalang-galangan at katipunan ng anak ng bayan. Bibigyan ko kayo ng kasamahan para kausapin siya agad. Ngayon din. Kapitan Emilio Aguinaldo, mali yata sa lokasyon ng kasulatan na ito. Hindi ito palpa. Kapala ko nila Padre Pio at Senyor Comene na si Emilio Aguinaldo ng pagpinuno ng batalya ng Imus Binakyan na tumalo sa mga Kastila. Siya nga ang pinuno. Ngunit gano'n pinapunta rito para kausapin ko. Klaro na hindi niyo kilala ang kausap niyo, Junior Solneta. Insulto ito. Hindi niya sinabi sa kanila kung sino ang kausap nila, kung sino ang tunay na pinuno sa kanila. Pasensya na po, Senyor, pero dalhin niyo to. Lumayas kayo. Imbitahan ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio sa Cavite at napag-usapan nila na pagsamahin ang grupo ng Magdiwang at Magdalo. Napagsang-ayonan nila na dapat silang gumawa ng opisyal na nominasyon kung sino ang magiging pangulo ng himagsikan. Sa araw ng nominasyon, gusto nila ng uri ng pamahalaan ni pagtataguyod nila ay pamahalaan ng republika. Nagkaroon na sila ng 3 nominado para sa presidente: Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at Mariano Trias. Nagbigay sila ng papel sa mga dumalo para isulat ang kanilang inonominado. Pagkatapos nila isulat, ilalagay nila ito sa isang kahon. Aguinaldo, Trias, Aguinaldo,
Aguinaldo, Bonifacio, Aguinaldo, Bonifacio. Ating Presidente ng Pamahalaang Himagsikan na halal in absentia, Emilio Aguinaldo. Sumunod ang nominasyon para sa Vice Presidente. Ang mga nominado ay Andres Bonifacio, Mariano Alvarez, at Mariano Trias. Ibinahagi ni Andres Bonifacio na ang Vice Presidente ay si Mariano Trias. Mga nahalal na mga pinuno para sa pamahalaang himagsikan. Presidente Emilio Aguinaldo. Vice Presidente Mariano Trias. Kapitan General Artemio Ricardo. Ministro de la Guerra Emiliano. Ministro del Interior Andres Bonifacio. Hindi man sa mag-insulto, pero hindi ba dapat sa Ministro ng De Interior ay may mataas na pinag-aralan at eksperto sa batas? Hindi karapat dapat si Andres Bonifacio sa posisyon na inaamin niya rin na wala siyang mataas na pinag-aralan? Bakit hindi na lang natin piliin si Jose del Rosario para sa posisyon ito dahil siya ay isang mambabatas? Sandali lang. Napag-usapan namin kanina dun sa tanggapi at pahalagaan kung sino mang mahalal sa pinuno sa pamahalaang panghimagsikan. Nung ako na ang nahalal sa pinakamaliit ng posisyon ng kabinete, nagpoprotesta ka pa? Hayop ka, halika dito, magduelo tayo. Hinahan ka! Bitawan niyo ako! Bilang pinuno ng halalang ito, idinigay ko na walang bisa halalang ito. Pagkatapos mahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Himagsikan o ng Unang Republika ng Pilipinas, nagsimula ang isang bagong yugto ng revolusyon mula laban sa mga Espanyol tungo laban sa mga Amerikano. Matapos itatag ang Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos noong Enero 23, 1899, ipinahayag ni Aguinaldo na malaya na ang bansa mula sa Espanya. Nagkaroon ng konstitusyon, mga opisyal ng pamahalaan at sariling hukbo, simbolo ng tunay na kalayaan ng mga Pilipino. Subalit hindi kinilala ng Estados Unidos ang bagong republika dahil sa kasunduan sa Paris noong 1898 kung saan ipinagbili ng Espanya ng Pilipinas sa Amerika kapalit ng $20 milyon. Nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 4, 1899 nang barilin ng isang sundalong Amerikano ang isang Pilipinong kawal sa San Juan del Monte. Mula roon, nagpatuloy ang magdugong labanan. Matapang na lumaban ang hukbo ni Aguinaldo ngunit kulang sila sa armas at suporta kumpara sa mga Amerikano. Dahil dito, napilitan siyang gumamit ng guerrillang taktika. Tago, biglaan at mabilis na pag-atake. Habang tumatagal, humihina ang pwersa ng mga Pilipino at unti-unting bumabagsak ang mga bayan sa kamay ng mga Amerikano. Maraming kasamahan ni Aguinaldo ang nahuli o napatay. Hanggang sa Marso 23, 1901 sa Palapan, Isabela, natuntun at nadakip si Aguinaldo ng mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng panlilinlang. Ginamit nila ang mga bihag na Pilipino upang makalapit sa kanya. Matapos mahuli, napilitan si Aguinaldo na manumpa ng katapatan sa Estados Unidos at tinanggap ang pagkatalo ng revolusyon. Dito nagtapos ang pamumuno niya bilang Pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan. Ngunit kahit natalo, ang kanyang pamahalaan ang nagsilbing unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng mga Pilipino. May konstitusyon, batas at malinaw na layuning maging tunay na malaya.